Sa dito, ano yung ano natin? So sa last Bible study, nakita natin doon ang pag-minister ni Jesus sa Galilee. Walang tao doon na hindi nakarinig patungkol sa ginawa ni Jesus Christ. So through words of mouth, kumalat ang ginagawang pangangaral at pagpapagaling ni Jesus Christ. Mabilis na disseminate ang information sa ibang lugar. At nakita natin na well-praised and well-received si Jesus Christ sa mga taga-Galilee. Then nakita natin na nagpunta siya sa kanyang hometown sa Nazareth at naatasan na magbasa ng scripture sa synagogue. Nakita natin by God's providence, ang binasa niya ay ang propesiya ni Isaiah patungkol sa gagawing salvation ng Messiah. At natapos tayo sa pagkiklaim ni Jesus Christ na sa araw na iyon, na-fulfill ang propesiya ni Prophet Isaiah. Dahil si Jesus Christ ang fulfillment nito. Dahil si Jesus Christ ang Messiah, ang Savior ng mundo. So sa aaralin natin ngayon, makikita natin ang naging reaction ng mga tao nakarinig nitong claim ni Jesus Christ. Kontras ito sa naging pagtanggap ng mga tao sa Galilee. Dito sa aaralin natin, Jesus will confront unbelief. Tandaan nyo ito, unbelief is a horrible thing because unbelief rejects God. It rejects the word of God. Ito yung mga taong they want to live their lives on their own ways and terms. Ayaw nilang mag-submit sa Lordship ni Jesus Christ. Dahil niisip nila, okay na ang standing nila kay God. They presume they don't need God in their lives, that they can meet their own needs. Unbelief rejects salvation Jesus offers. They reject the eternal life only Jesus can give. They reject that forgiveness and the pardon of sin that comes exclusively through the gospel of Christ. Ito ang makikita natin sa lesson na aaralin natin ngayon. The unbelief of the religious crowd of Nazareth. There is no unbelief like the unbelief of a religious crowd. Dahil ang mga religious, iniisip nila, okay naman ang spiritual standing nila sa Diyos. Kaya hindi na nila kailangan ng Savior. When in fact, they are already judged for not believing in God's one and only Son, Jesus. Unbelief is really a sin of blasphemy. It is a blasphemy against the Holy Spirit na mababasa natin sa Matthew chapter 12. Ito ang nag-iisang sin na walang kapatawaran. No forgiveness is extended to this kind of sin. Ironically, dito sa aaralin natin, babalaki nilang patayin si Jesus Christ dahil iniisip nila siya ay blasphemer. Ganoon katindi ang pagiging self-righteous ng mga Hudyo. So simulan na natin ang ating part 2 sa pag-reject nila kay Jesus Christ dito sa Luke chapter 4 verses 22 to 30. So ang sabi dito sa verse 22, and all were speaking well of him and wondering at the gracious words which were falling from his lips. And they were saying, is this not Joseph's son? Sa pagsasabing and all, ang ibig sabihin lahat ng tao na nandoon sa synagogue, okay, were speaking well of Jesus Christ. Makita natin dito na sa una, impress na impress sa kanya ang mga kababayan niya. Sino nga naman ang hindi may impress kung ang kababata or kababayan mo ay napakagaling, di ba? So nakita nyo ang unang reaction ng mga tao doon sa synagogue. Positive ang unang reaction nila. And the word wondering means they were amazed or surprised because of the gracious words which were falling from his lips. They were amazed that someone from their little town, Nazareth, is speaking so well. Hindi yung laman ng message ni Jesus Christ ang nagpamangha sa mga listeners, okay? Kundi yung style niya, kung paano niya dineliver ang message. So ang initial reaction ng mga tao sa kanya ay maganda. They spoke well of him dahil napakagaling or napakahusay niya sa pagsasalita. Tulad ng mga taong nakarinig sa kanyang Sermon on the Mount. Tignan natin sa Matthew 7 verses 28 to 29. Pakibasa, Kuya Briggs. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao, dahil nangaral siya ng may autoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo na kautusan. Ganon din yung mga taong inutusan na arestuhin siya, pero hindi nila ginawa dahil sa namangha din sila sa galing ni Jesus Christ sa pagtuturo.
Mababasa naman yan sa John chapter 4. Pakibasa, Kuya Gab. When the temple guards returned without having arrested Jesus, the leading priests and Pharisees demanded, "Why didn't you bring him in? We have never heard anyone speak like this." The guards responded, Marahil hindi ipinakita lahat sa atin ni Luke yung full speech or yung buong explanation ni Jesus Christ patungkol sa passage na kanyang binasa. But we can assume na hindi lang yung sinabi ni Jesus Christ sa verse 21 ang sinabi niya. So balikan natin yung sinabi niya, sabi niya dito. And he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Kung humanga sila sa kanyang galing sa pagsasalita, ibig sabihin maraming ipinaliwanag si Jesus Christ patungkol doon sa passage na binasa niya sa verses 18 to 19. Dahil kung itong verse 21 lang ang sinabi niya, paano nila nasabi na napakagaling niya, di ba? Na may authority ang pagtuturo niya na wala sa mga religious leaders nila. Bali, ang ginawa dito ni Luke, kinompress or sinamarize na lang niya yung pangyayari dito sa Nazareth. So the crowd were amazed at how well he could speak. Pero mabilis naman yun na bago. Dahil sa last phrase ng verse 22, ang sabi nila, "Is this not Joseph's son?" Parang sinasabi nila dyan, di ba, anak lang yan ni Joseph, na isang karpintero na kilalang kilala natin. How did he become so good? How can he speak so well? Saan niya nakuha yung confidence sa pagtuturo? They could not reconcile the stunning power of Jesus' oratory with the reality that he was just Joseph's son. Hindi nila matanggap na itong anak lang ng isang karpintero na nakasama nilang lumaki ay ganito kagaling at lalong hindi nila matanggap ang claim nito na siya ang Messiah, ang Savior ng mundo. Bukod doon, alam nila na ang mga experts sa Old Testament scriptures ay nasa Jerusalem at hindi sa insignificant town ng Nazareth. Hindi naman nag-aral sa rabbinic school si Jesus Christ. Kaya paano nangyari na napakagaling niya magturo? Mula noon hanggang ngayon, ang mga tao ay tumitingin sa credential ng nagtuturo para tanggapin at irespeto nila ito. Isa pa ang paniniwala nila, according to popular belief, that the Messiah would be unknown until he suddenly appeared to redeem Israel. Basahin natin. Pakibasa, Denver. But how could he be, for we know where this man comes from? When the Messiah comes, he will simply appear. No one will know where he comes from. Ang iniisip nila, kilalang kilala nila si Jesus Christ dahil nakasama nga nila itong lumaki. Kaya paano mangyayari na siya ang Messiah na hinihintay ng Israel? Imposible, sabi nila. Ang tanong, kilala ba talaga nila si Jesus Christ? At alam nga ba talaga nila kung saan ito nagmula? Hindi. Akala nila kilala talaga nila si Jesus Christ dahil nakita nila itong lumaki, pero hindi naman nila alam ang kanyang pinagmulan. At ang nakakalungkot, they were caught up in the personality and the familiarity with him, but not with the text that Jesus just read. Mas nag-focus sila sa preacher kaysa sa message na hatid ni Jesus Christ na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Sa panahon natin ngayon, madalas ganyan din ang nangyayari. Nakapokus ang tao sa nagsasalita or preacher kaysa sa message na ibinabahagi nito. Tinitignan nila kung gaano kagaling itong mag-deliver ng kanyang message, kung gaano kaganda ang kanyang diction or pronunciation, but they entirely miss the message. Ganoon yung mga kaharap ni Jesus Christ dito. Since they had known Jesus since he was a child, kaya naman hindi nila matanggap na ito ang Messiah. How could this man na kilalang kilala nila mula bata at nakitang lumaki before their very eyes, possibly the Messiah? Alam ni Jesus ang iniisip nila. He read them like an open book. Alam niya na hindi sila naniniwala sa claim niya. Kaya ang sabi niya sa verse 23, and he said to them, "No doubt you will quote this proverb to me, 'Physician, heal yourself. Whatever we heard was done at Capernaum, do here in your hometown as well." Dito tinanggal ni Jesus ang kanilang maskara. Nakita natin kanina sa verse 22
na amaze sila kay Jesus Christ. Outside, they are saying wonderful things about Jesus Christ. But down in their heart, it's the total opposite. Kaya naman Jesus is unmasking them. Para bang inilagay ni Jesus Christ sa big screen ang kanilang iniisip. Makikita natin dito ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. He can read minds. Kaya noong sabihin niya, no doubt, you will quote this proverb to me. This is exactly what they were thinking in their minds. And he quotes a very popular proverbs or parable. Ito ang nasa isip ng mga tao sa synagogue. Physician, heal yourself. Anong ibig sabihin niyan? It means mind your own business and take a dose of your own medicine. Parang sinasabi nila diyan kay Jesus Christ, sino ka para turuan kami how to live our lives? Start with yourself, physician. Ikaw muna. Pagalingin mo muna ang sarili mo bago kami. Diba sa verses 18 to 19, sinabi ni Jesus ang offer ng Messiah na salvation, forgiveness, good news, release from captivity, light in their darkest hearts, sight to the spiritually blind. Pero mangyayari lamang ito kung i-admit nila na sila ay spiritually poor, prisoners, blind, and oppressed. So ang sinasabi na dito kay Jesus Christ, you need to see that you are poor in spirit, that you are bound by sin, that you are blinded and oppressed by your sin. You take care of your own life and leave us alone. So sino ang madalas na ganito ang reception kapag nakakarinig ng gospel? Ang mga religious unbelievers. Yung mga talagang akala mo na yung nakatira na sa simbahan na ganoon ka relihiyoso. Di ba kapag sinira sila ng gospel, anong iniisip nila at sinasabi? Na hindi nila kailangan ito at mas kailangan ito ni, example, ni Hitler na mamamatay tao, o ni Jonas na cheater, o ni Becky na prostitute, dahil mas makasalanan ng mga ito kaysa sa kanila. Huwag ako. Okay ako. I-offer mo na lang yung salvation na yan sa iba na makasalanan. Ganoon ang iniisip ng mga religious Jews dito, na sila ay okay at ang gamutin ni Jesus Christ ay ang sarili niya. Kaya ang sabi nila, physician, heal yourself. Practice medicine on yourself and leave us alone. And then hindi pa natapos si Jesus dito, okay, dun sa pag-unmask niya sa kanilang nasa isip. Sinabi pa niya ang ibang iniisip nila patungkol sa kanya. At ito ang sinabi niya, whatever we heard as was done at Capernaum, do here in your hometown as well. In other words, prove your claim to us. Nababasa niya ang iniisip nila. Alam niya na gusto nila na i-reveal niya sa kanila ang kanyang power para patunayan na siya nga ang Messiah. Parang china-challenge siya dito na i-verify niya ang kanyang messiahship through miraculous deeds. Hindi nila kino-question kung totoo ba ang mga miracles na ginawa niya sa Capernaum, kundi gusto nila na ipakita sa kanila ang mga miracles na ginawa niya sa ibang lugar. If Jesus wanted them to accept his claim to be the Messiah, then he should perform the same signs that had reportedly been done in nearby Capernaum. Capernaum is in the northeast corner of the Sea of Galilee. Malapit lang din siya sa Nazareth. Capernaum would eventually become Jesus' home base sa kanyang ministry. And in Capernaum, he has been performing miracles. So they wanted him to do the miracles he had done in Capernaum before they are going to believe his claim. But remember this, no amount of miracles would make a person believe in Jesus. Yan ang sabi ni Abraham doon sa rich man na gusto niyang ipadala ni Abraham si Lazarus para balaan ng mga kapatid niya na totoo ang hell. Basahin natin sa Luke 16. Pakibasa, Chloe. Father, he said, then I beg you to send him to my father's house, because I have 5 brothers to warn them, so that they will also come to this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets. They should listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. But he told him, if they don't listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded if someone rises from the dead.
Yung Moses and the prophets, yan ang ibig sabihin niyan, yung Old Testament Bible, okay? Yung salita ng Panginoon. So ang ibig sabihin ni Abraham dito, kahit mabuhay muli si Lazarus para balaan ng mga kapatid ng rich man na ito, hindi pa rin sila maniniwala kung hindi sila naniwala sa Old Testament scripture or Bible. Ganoon ang unbelief. Kahit gaano kadaming miracles ang makita nila, kahit mabuhay pa ang patay, hindi pa rin sila maniniwala dahil hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Their eyes are blind, they cannot see truth. Their ears are deaf, they cannot hear the truth. So no matter how many miracles would be performed, hindi pa rin sila maniniwala. Excuse lang iyon sa kanilang unbelief. Kaya ang sabi nga sa Bible, for we walk by faith, not by sight. Ang tanong ko, isa ba tayo sa nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus? Hindi naman, di ba? Hindi naman natin siya nakitang nabuhay. Pero bakit tayo naniniwala na totoo siya at totoo ang claim niya? Dahil iyon ang nakasulat sa Bible. At ang paniniwala natin sa salita ng Diyos ay tinatawag na faith. Kaya nga ang sabi sa Ephesians 2 verses 8 to 9, pakibasa, Ate Hana? For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Oh. God granted us faith to believe in His Word. Ang tanong ko ngayon, kulang pa ba ang mga evidences na ipinakita ni Jesus Christ para hindi siya paniwalaan? Hindi. Dahil napakarami na niyang ginawang miracles dito na nagpapatunay na siya nga ang Messiah. But the reality is, there were never enough miracles to satisfy them. Tandaan niyo ito, no amount of miracles would convince those whose mind were hardened. Kahit gaano pa karaming signs and wonders ang i-perform ni Jesus Christ before them, hindi pa rin sila sasampalataya sa Kanya. Yan ang sabi ni Apostle John sa John 12 verse 37. Pag-ibasa, Laika? Kahit na nakita ng mga Hudyo ang maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. So hindi lack of evidence ang dahilan kung bakit ayaw siyang tanggapin ng mga kababayan niya, but hardness of heart because of their unbelief. These people in Nazareth do not have a head problem. They have a heart problem. Their problem was not mental. Their problem was spiritual. Dahil sila ay full of themselves, kaya no such confession is ever going to rise out of their hearts. Dahil ang mga puso nila ay filled with pride, self-righteousness, and religiosity. Hindi nila i-acknowledge na sila ay poor in spirit, prisoners ni Satan at ng sin, blinded sa katotohanan, and oppressed dala ng kasalanan. And now Jesus addresses their problem in verses 24 to 27. Sabi niya dito, and he said, truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown. So it is an idiom for telling you the truth. I am telling you the truth. Ibig sabihin yung next na sasabihin niya ay talagang mapapatunayan na ito ay totoo at mahalaga. Though lahat naman ng sinasabi ni Jesus ay totoo at mahalaga, but some things are more important than other things. Kaya kapag ginamit niya ang word na truly, may emphasis doon. Ibig sabihin, bigyan nila ng pansin dahil ito ay talagang napakahalaga. At ang word na truly dito, ang ibig sabihin niyan ay Amen. Jesus is amening his own sermon here. At ano ang sermon niya? No prophet is welcome in his hometown. Two things we learn from this phrase. First, Jesus sees himself as a prophet. Ano ba ang ginagawa ng mga propeta ng Diyos? Ang sabi sa GodQuestion.com, in a general sense, a prophet is a person who speaks God's truth to others. The English word prophet comes from the Greek word prophetess, which can mean one who speaks forth or advocate. Prophets are also called seers because of their spiritual insight or their ability to see
the future. So in other words, Jesus sees himself as one sent by God to speak the words from God. He sees himself as the fulfillment of Deuteronomy 18:15, yung sinabi ni Moses sa mga Israelites. Pakibasa, says, Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko, at kailangan makinig kayo sa Kanya. si Jesus Christ ang prophet na tinutukoy ni Moses dyan na ipapadali ni God sa mga tao niya. And pay attention to this. Jesus is the prophet of all prophets. Jesus is the ultimate prophet. Bakit? Dahil siya ay Diyos. He's more than a prophet. He's the Son of God, the Son of Man, the Savior of sinners, the Lord of heaven and earth, and the very mouthpiece for God in heaven. So bukod sa alam ni Jesus Christ na siya ay propeta ng Diyos, pangalawa, Jesus was aware that he was not welcome as a prophet of God. He may be welcome as a local boy who worked in the carpenter shop, but he's not welcome as one who makes claim that I am the long-awaited anointed one, the Messiah. Hindi nila kayang tanggapin iyon. Alam ni Jesus Christ, it's hard for them to get past the fact that he is a local guy, that he grew up here in Nazareth, at kilala siya bilang anak ni Joseph and Mary. Kaya naman in verses 25 to 26, nagbigay siya ng illustration. An example from the Old Testament with Elijah. And then sa verse 27 naman, an illustration of Elisha. Magbibigay siya ngayon ng two prophets in Israel na unwelcome, hated, rejected, refused by their own people. At ito nga ay sina Elijah and Elisha. So two examples, two illustration to frame the picture of what is going on right now in Nazareth. Para ipakita sa mga kausap niya dito sa synagogue kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi ito bago, kundi ginawa na din ito ng mga ninuno nila sa mga propeta ng Diyos sa Old Testament. So he says in verses 25 to 26, "But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, when a great famine came over all the land. And yet Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow." The phrase, "I say to you in truth," pagpapakita na ang susunod na sasabihin niya ay lubhang napakahalaga. The Lord reminded them first about Prophet Elijah. Ang sabi niya, there were many widows in Israel in the days of Elijah. There are always many widows. Base sa pag-aaral, mas mahaba daw ang buhay ng mga babae kaysa lalaki, kaya madaming widows noon at ngayon. Kaya naman hindi nakakapagtaka na maraming widows sa Israel, lalo na sa time na ito, na hindi pa naiimbento ang mga modern medicine and modern equipment to cure diseases. As God's judgment sa wicked Israel, He used Prophet Elijah to announce a drought, and the sky was shut up for 3 years and 6 months. And for 3.5 years, hindi nagpaulan ng Diyos bilang punishment sa pagsamba ng bansang Israel kay Baal, ang Diyos-Diyosan ng mga pagano. Makita yan sa 1 Kings 16. And for rejecting and killing God's prophet. At ang evidence ng judgment ni God sa wicked Israel ay yun nga yung pagtigil ng ulan for 42 months. As a result, a great famine came over all the land sa buong Israel. Siyempre, kung walang ulan, mahihirapan na mamunga ang mga pananim na siyang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga tao noon. Kung mahirap ito sa mga ordinary people, mas mahirap ito sa mga widows, since the people who were responsible to take care for them were unable or unwilling to do so. Dahil sa Old Testament, nagbigay ng law si God na favorable sa mga orphans, widows, and foreigners. Basahin natin sa Deuteronomy 24 verses 19 to 21. Pakibasa, Rain.
At harvest time you might forget to bring in all crops from your fields. Do not go back to pick up all the grain, leave it there for the foreigners, widows and children who have no family. If you do that, the Lord your God will bless you in all your work. When you knock the olives off your trees, shake each branch only once. Leave the olives that remain for the foreigners, widows, and children who have no family. When you pick up your grapes, pick only one for each vine. Leave the grape that remains for the foreigners, widows, and children who have no family. Kung wala na halos inaani ang mga tao dala ng drought, sa tingin nyo, may iisipan pa nila na alagaan ng mga widows na ibilinin ng Diyos sa kanila? Hindi na. But despite the fact na maraming widows sa Israel, hindi doon sa mga widows sa Israel, ipinadala ni God si Elijah para tumulong. And yet Elijah was sent to none of them. Was sent is a passive verb indicating Elijah did not send himself. He was sent by God. The one who sent is passive. Yung ipinadala at sumunod sa utos ay passive. And the sender is active. Yung nagpadala or nag-utos naman ang active. At si God yung nag-utos at nag-commission sa gagawin ni Elijah. Hindi ito ginawa ni Elijah dahil lang gusto niya para gumanti or sa sarili niyang pagpapasya, kundi ito ay utos sa kanya ng Diyos na malugod naman niyang sinunod. But notice what it says here. Elijah was sent to none of them. Napakaraming widows sa Israel, ang chosen nation ni God. Yet Elijah was sent to none of them. Ang pinaka-severe na judgment na maaaring ibigay ni God sa isang nation is when God no longer speaks. Sabi sa Proverbs 29:18, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint. Vision is referring to a prophetic word from God. Ang hindi pagpapadala ni God kay Elijah sa mga widows sa Israel ay pagpapakita ng judgment ni God sa mga tao niya. Instead na ipadala niya si Elijah para magbigay ng tulong sa kapwa niya Hudyo, God sent him only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. God just bypassed the entire nation of Israel and flew over them like a cloud on one little widow who's living on foreign soil. Panigurado, hindi gugustuhin ng mga Hudyo na marinig ang kwento na ito. Sigurado they get uncomfortable when they hear these things from Jesus or even angry at him for bringing this up. Para sa kanila, it was bad enough na nag-minister si Elijah sa isang Gentile widow instead sa mga widows ng Israel. Pero ang mas nagpalala sa galit nila, ang widow na ito ay sa land of Sidon. Sidon is another Canaanite stronghold. It's a town of idolatry. Ito ang homeland ng most wicked queen ng Israel na si Jezebel. Si Jezebel ay anak ng hari ng Sidon na si Ethbaal na hango ang pangalan kay Baal. Siyempre, sampal sa kanila yun. Dahil instead sa mga tao ng Diyos, nagbigay ng tulong ang Diyos, nagbigay siya ng tulong sa isang widow sa Sidon. Nawala sa covenant ni God, okay? Hindi siya kasama sa nation ng Israel. Itong widow na ito, sa Sidon ay may anak na lalaki, sila ay mahirap na mahirap na mahirap. Actually, sa time naman na ito, lahat naman ng tao ay halos nahihirapan dalangan ng 42 months na hindi pagulan. So, tingnan natin ang kwento, basahin natin. Mas maganda na basahin natin yung kwento para maano natin. Ang babasa sa Tagalog ay si Ate Princess. Sige. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin,
Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Laika, pakibasa. Si- Sinabi sa kanya ni Elisha, "Huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipinagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyanan, at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na si Yahweh ng ang ulan." Ginawa nga ng babayang utos ni Elisha, at hindi naubos ang pagkain ni Elisha at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyanan, at hindi rin natuyo ang langis sa sisinlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elisha. So nakita nyo how God took care of the widow? Because she humbled herself beneath the mighty hand of God, kaya nakita niya ang power ni God sa buhay niya. Naging obedient siya sa utos ng Diyos through His prophet, kaya naman naranasan niya ang blessing mula sa Diyos. Makikita natin dito that she demonstrated the very spirit that verse 18 calls for, to preach the gospel to the poor, to the captives, to the blind, to the oppressed. She has exhibited through faith in the God of Elijah. Kilala niya ang Diyos na sinasamba ni Elijah kahit isa siyang Gentile, at nagtitiwala siya sa Diyos na ito. At sa succeeding verse, makikita natin na tanggap ng widow na ito na siya ay isang sinner. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Briggs. Nandiyan ba si Briggs? Wala yata. O sige, si Kuya Ian. Sinabi ng babae kay Elias, "Ano po ang ikinagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Pumunta, pumunta po ba kayo rito para patayin ang aking anak bilang parusa sa aking mga kasalanan?" Nakita niyo ang kaibahan ng Gentile widow na ito sa mga religious people ng Israel? Itong widow na ito, tanggap niya na siya ay makasalanan, pero hindi ng mga Hudyong kausap ni Jesus Christ dito. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya sa utos ng isang propeta ng Diyos. Ano ang naging kapalit? Abundant blessing. Ito ang faith na gustong makita ni Jesus Christ sa Nazareth. Sadly, hindi niya nakita sa mga kababayan niya ito. Ang gustong i-point out ni Jesus dito, that God would save an outcast Gentile woman who admitted her poverty, bondage, blindness, and oppression. If they refuse to abandon their self-righteousness and admit their desperate spiritual bankruptcy, hindi sila masasave at magkakaroon ng eternal life. At hindi pa dito natapos si Jesus Christ, as if hindi pa sapat ang nakikita niyang pagpupuyos nila sa galit. There's a second example. It's in verse 27. And there were many lepers in Israel in the time of Elisha, the prophet, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. Familiar din sa kanila ang kwento na ito sa Old Testament. This time, ang involved naman ay ang successor ni Elijah, na si Elisha. Ang sabi ni Jesus sa kanila, there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet. Mas distasteful sa kanila ang kwento na ito kaysa sa ginawang pagmi-minister ni Elijah sa isang Gentile widow. Bakit? Bakit distasteful ang kwento na ito sa kanila? Because leprosy is a horrible thing. It is a skin disease that eats its way into the bones until fingers, hand, nose, ears, and hair is gone. It was a picture of the disease of sin.
Why? Because leprosy was a perfect symbol of sinfulness. Leprosy was visible dahil nakikita yung effect nito sa katawan ng tao. Nakita yung corruption or decay ng katawan ng tao. Similar to sin. Sin corrupts someone spiritually the way leprosy corrupts someone physically. Kaya nga sa Israel, outcast ang mga may leprosy. Pakibasa, Kuya Gab. Command the people of Israel that they put out of the camp everyone who is leprous or has a discharge, and everyone who is unclean through contact with the dead. Sa ancient Israel, bago dumanas ang tao na may leprosy, i-announce muna yan. Magbibigay sila ng warning sa mga tao. Sasabihin nila, unclean, unclean, unclean. Malakas yan. Dahil ang sino man na makihalubiro o magkaroon ng contact sa isang leper ay ituturing na marumi. Ganito sa time ni Prophet Elisha. And please take note sa susunod na sinabi ni Jesus Christ. Though maraming may leprosy sa bansang Israel, and none of them was cleansed, but only Naaman, the Syrian. God could have cleansed them in just a snap of his fingers kung gugustuhin niya. But they were a nation that was under the judgment of God. Kaya naman God is now passing them by. Instead, God cleansed Naaman the Syrian, a Gentile, and an enemy of Israel. Military commander ng army ng Syria itong si Naaman. Kaya maituturing na enemy siya ng bansang Israel. Pakibasa, Denver. Tita Grace, nag-CR po siya. Nag-CR ba siya? O sige, si Chloe muna. The king of Aram had great admiration for Naaman, the commander of his army, because through him the Lord had given Aram great victories. But though Naaman was a mighty warrior, he suffered from leprosy. So one time, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. At sinabi ng dalagita sa kanyang among babae na kung ang asawa mo ay lalapit sa propeta ng Diyos na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya nito. So to make the long story short, nagpunta nga si Naaman kay Elisha para humingi ng tulong, para gamutin siya nito sa kanyang ketong. At para gumaling siya, inutusan ni Elisha si Naaman na lumublob sa ilog Jordan ng 7 beses. At first, ayaw sumunod ni Naaman. Tingnan natin ang kwento. Pakibasa, sino bang magaling sa Tagalog? Kuya Ian? Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y papagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Habana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So nakita niyo, ayaw niya nung una. Alam niyo kung anong sinabi ng kanyang mga servants sa kanya? Pakibasa, Rain. But his servants approached him and said to him, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you have not done it? How much more should you do it when he only tells you, wash and be clean? Kung mahirap nga naman ang ipapagawa sa kanya, gagawin niya. Because he would have put his confidence in the complexity of all of this. Pero dahil sobrang simple lang ang ipinapagawa ng prophet ni God sa kanya, kaya naisip niya na hindi ito effective. This is ridiculous sa isip niya. Ganun naman ang mga tao. Iniisip nila kapag complicated ang ipinapagawa, ito ay totoo or effective. Parang salvation. Gusto ng mga tao yung nahihirapan sila para sa kanilang kaligtasan.
Kaya kung ano-ano ang ginagawa nila para sila maligtas. Samantalang ang salvation na ino-offer ni Jesus Christ ay napakasimple lang. Just believe in Him and you'll have eternal life. Just humble yourself and simply believe the gospel. Simply believe the good news. A salvation that is in Jesus Christ alone, that by faith alone, in Christ alone, and your sins will be forgiven. Just commit your life to Jesus Christ and just renounce your old way of living. Napakasimple lang, di ba? Pero ginagawang komplikado ng ibang tao. So balikan natin ngayon ang kwento ni Naaman. Dahil sa sinabi ng kanyang mga alagad, kaya sumunod siya sa ipinapagawa ni Elisha. Pag-ibasa, Ate Hana. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times, as the man of God had instructed him. And his skin became healthy as the skin of a young child, and he was healed. So nakita natin dito that Naaman humbled himself, obeyed the prophet words, and was cured. Then he acknowledged the God of Israel as the only true God. Pag-ibasa, Laika. Pagkatapos bumalik ni Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos, lumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, "Ngayon napatunayan ko na wala nang ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo." Ang tanong ngayon, why would Jesus give this illustration to his hometown synagogue? Because this is exactly what they must do. They must humble themselves and lay their intellectual pride in the dust. So tulad ng gustong i-point out ni Jesus kanina sa kwento niya about sa Gentile widow, na nagbibigay si God ng salvation sa mga tao. Pero sa mga taong tanggap nila na sila ay sinners. Salvation is only for those who know they are spiritually poor, prisoners, blind, and oppressed by their sins. Hanggat hindi hinahambol ng mga Hudyong kausap ni Jesus Christ ang kanilang mga sarili at i-admit nila ang kanilang spiritual need, tulad ng ginawa ng Gentile widow at ng Syrian leper terrorist, hindi sila masisave. After nilang marinig ito, na-convict ba sila sa kanilang mga kasalanan? Tignan natin ang reaction nila sa verse 28. And all the people in the synagogue were filled with rage as they heard these things. Rage is thumos in Greek, which means heated anger. They were infuriated by what Jesus said to them. Makikita dito how arrogant and prideful they were. Wala kahit isa sa kanila sa synagogue na kung saan nag si Jesus Christ nangangaral na humble. Galit na galit sila sa pagsasabi ni Jesus sa kanila na dahil sa kanilang pag-reject sa ultimate prophet ni God, kaya judgment ang naghihintay sa kanila. Hindi rin nila matanggap na sila ay poor in spirit, oppressed, blind, and imprisoned by their sins. They think they don't need grace. They think they don't need forgiveness. Dahil ang tingin nila sa sarili nila ay righteous. Hindi kayang tanggapin ng kanilang pride at pagiging self-righteous ang mga sinabing Jesus sa kanila, kaya naman ang ginawa nila, and they got up and drove him out of the city and led him to the brow of the hill on which their city had been built in order to throw him down the cliff. So tumayo silang lahat to drove him out of the city. Drove in Greek is ekbalu, na ang ibig sabihin ay to cast or send out. Katulad kapag nagka-cast out ng demon si Jesus Christ sa human body. They cast Jesus out of their city as though he had a demon. They ran him out of town dahil hindi nila kayang i-handle ang katotohanan na ipinahayag sa kanila ni Jesus Christ. And they led him to the brow of the hill on which their city had been built. The word brow here means an eyebrow, which means it's just a thin line. Ibig sabihin, kasing nipis na lang ng kilay ng tao para si Jesus ay mahulog sa bangin. At ang balak nila is to throw him down the cliff.
Not drop him down, not push him down, but literally pick him up and throw him down. Ang intention nila ay buhatin at ihagis o itapon si Jesus Christ sa bangin para magkalasog-lasog at maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan into pieces na wala nang matitira para ilibing. Bakit ganun ang gusto nilang gawin? Dahil iniisip nila na nag-commit ng sin of blasphemy si Jesus Christ for claiming that He is the Messiah. At ang parusa sa blasphemy ay stoning to death, tulad ng ginawa kay Stephen sa Acts 7. Sa sobrang galit nila kay Jesus Christ, gusto nila itong patayin. Gusto siyang itapon sa bangin. To think na kababayan nila ito, okay? Pero sobra para sa kanilang pride at self-righteousness ang mga sinabi ni Jesus Christ. Hindi kayang tanggapin ng kanilang pride na indirectly sabihin sila ni Jesus na sila ay mga sinners at sila ay under God's judgment for rejecting God's ultimate prophet. Katulad ng mga ninuno nila na ginudge ni God sa Old Testament. Bagamat gusto nilang patayin si Jesus Christ, makikita natin sa verse 30 ang pagpe-preserve ni God sa buhay niya. But passing through their midst, He went His way. He passed through their midst. Not over. Hindi siya lumipad. Hindi rin siya tumakbo. He just walked out. So grabe ano? Galit na galit sa kanya ang mga tao at handa na silang patayin siya. Pero casual lang na naglakad si Jesus Christ sa kanilang kalagitnaan. So paano nangyari yun? Yung invisible hand ni God na naghiwalay sa Red Sea para makadaan ang mga Israelites, ang siya ding naghawi o nagseparate sa mga tao dito. So Jesus supernaturally escaped their attempts to murder Him because His time had not yet come. There would be no premature death. The Father has already determined the hour of His death. It would be on Passover in 2 more years. Jesus was immortal until the appointed time. Tandaan nyo ito, Christian life is also immortal until the appointed time that you are to die. Walang pwedeng pumatay sa inyo hanggat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nyo. Sabi nga sa Psalm 139:16, your eyes saw me when I was formless. All my days were written in your book and planned before a single one of them began. Under the sovereignty of God, you will not die one day sooner or one day later. Sabi nga sa Job 14:5, you have decided the length of our lives. Si God ang tinutukoy niya dito. You know how many months we will live and we are not given a minute longer. We will not exceed the number of weeks and months that God has appointed for us. At nakita natin iyon sa buhay ni Jesus Christ. Kaya don't stress yourself sa pag-isip kung hanggang kailan kayo mabubuhay. Ang dapat niyong isipin, saan kayo pupunta after niyong mamatay. Hebrews 9:27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Lahat tayo, believer and unbeliever dito, okay? May 2 unbreakable appointments na fix sa calendar ni God. Una, lahat tayo ay mamamatay except sa mga mararapture. Pangalawa, lahat tayo will stand before God in the judgment. Judgment kung saan ang destination mo. Kaya ang tanong, sa araw na ikaw ay mamatay, second, after you die, where will you be? Will you be in heaven observing the face of Jesus Christ? Or will you be in hell and listening to the moans and groans of the torment of the damned? Tandaan nyo, walang purgatory. That's the devil's religion. Either you'll be in heaven or you'll be in hell. And there's only one way to go to heaven, and that is through the blood of the Lord Jesus Christ. As Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus has an exclusive monopoly on access to the Father. There are many ways to hell, but there's only one way to heaven. The road is paved with the blood of Jesus Christ. Kaya put your faith in Christ, trust Him, humble yourself like this widow and leper. Humble yourselves under the mighty hand of God and believe the word of God, and you will be saved. Today, the offer is made freely and openly to you to believe in Christ.
May you receive Him as your personal Lord and Savior of your life. At huwag niyong gayahin yung mga crowd dito sa Nazareth. So, thank you for listening. To God be all the glory.